Okay, good afternoon. So, i-share ko lang po sa inyo itong nangyaring slight accident sa site. And magandang kan po ito, pulutan ng aral dahil sa pagdating sa miscommunication, no? So, ang nangyari po, itong L3, nakasunod daw po sa isang transit mixer natin. And then yung transit mixer, huminto siya. So, ito, since nasa likod, ang buong akala niya, hihinto yung truck. So nag-passing light siya. So ang mahirap po kasi sa passing light is nagkokos talaga siya ng confusion. Actually, until now kahit sa akin sa daan kapag nagkakaroon ng passing light, uh, napakalaki ng percentage na magkakaroon kayo ng miscommunication kasi hindi mo alam kung yung passing mo is pinagbibigyan mo ba siya or ikaw ang pinagbibigyan niya or the other way around. So let's say ang nangyari po, siya ang nag-passing light kasi nasa likod siya nung truck. Ang buong akala naman po nung truck driver, ng transit mixer driver, is nag-giveaway siya. Kaya yung truck umarangkada, nag-turn left siya ng steep turn left. Parating po itong L3. Ang buong akala naman ni L3 driver dahil nag-passing light siya, magbibigay si truck dahil sa pagkakahinto niya. So yun po ang malaking miscommunication pagdating sa passing light. So ang sinasabi ko na lang kapag ganun, ang gagawin natin is kapag ikaw ang nasa likod, ikaw ang magpre-precaution. Huwag nating i-assume na kapag nag-passing light tayo, pagbibigyan tayo kasi ang intindi nung kabila pwedeng ma-misinterpret, which is ang nangyari dito sa sa case ng transit mixer sa yung L3. So ang akala niya pagbibigyan siya, ang akala mo naman ito pagbibigyan siya. So parehas silang nag-go. So buti na lang po walang nasaktan at ang damage is very minimal lang naman po itong kanya bumper. Tapos nagkaroon ng distortion dito. Ito po umangat siya. So baka ipupush na lang po ito ng latero. And hindi naman po niya naitulak dito sa area na to. Or I don't know kung kwan po ito. Tingnan po natin ito. Parang umalsa itong area na to. Hindi normal yung alsa niya. Kasi pumasok ito. Okay? So parang lumabas po ito. So meaning talagang alignment po ng bumper ang gagawin. Pero again, our always priority is safety. So kaya ko po i-share ito is i-make sure lang po natin na kapag tayong nasa likod, tayo na po ang mag-precaution kasi unang-una yung trucks, malalaki yan, yung visibility nila sa atin sa likod, very limited. And wala pong center view mirror ang mga trucks, umaasa lang sila sa side mirror. Okay? So, ang isang guide po yata ng passing light is kapag in-steady light mo siya, parang yun yung nakasanayan na ikaw ang priority. Humihingi ka ng priority sa kasalubong mo o nasa likod mo na pagbigyan ka niya kasi naka-standby light ka. Pero yung passing light, quick flashing light is parang ikaw yung nagbibigay ng priority. So parang dun po nagkakaroon ng pinakamalaking o pinakamaraming confusion yung passing light na yon. So hindi mo alam kasi hindi naman po alam, nakakaalam or wala naman po yatang standard. So sa mga nakakaalam po sa use ng passing light, pa-comment nga po kung normally ano po ang nagiging practice natin pagdating sa passing light. Pero to be safe lang po, always is to be defensive driver na lang. Wag po tayong mag-a-assume na kapag nag-ilaw tayo, pagbibigyan tayo. Always mag-slow down na po. And then i-make sure natin. Mas maganda po na ma-delay tayo ng ilang segundo. Kahit sabihin natin 1 minuto. Pero safe po. Kaysa yung nagmamadali po tayo ng ilang segundo pero pupunta po sa hindi magandang kalalabasan. Katulad nito is magkakaroon ng disgrasya. So salamat na lang po at again, walang nasaktan, hindi nabasagan ng salamin. Kasi talagang yung pag-ikot daw po nung truck, nung tumama sila sa bumper ng truck, parang itinulak pa ng truck itong sasakyan. So
ganun po kalakas yung impact, pero at least safe pa rin po at ganyan lang ang nangyari. Okay? So again, safety po lagi ang ating priority sa daan. Always be a defensive driver. Ingat-ingat po lagi bago tayo mo lumabas, magdasal, humingi po ng guidance, ang safety sa daan. And then mas maganda po na na tayo ang may magandang control sa sasakyan. Kasi po talagang kapag ma-miscontrol natin, tayo rin po ang mapapasama. So, na lang po lagi. Ingat-ingat na lang po lagi. So, yung proper distancing. So, hindi ko alam, tinatanong ko sila kung gaano sila kabilis yung approach nila. Tama lang naman daw po yung speed. Kasi meron po tayong tinatawag na reaction time, stopping distance. So, yun po yung mga yun po yung mga nakakatawag dito. May mga points po yan pagdating sa driving na parang magde-determine kung pupunta ba sa disgrasya o may iwasan yung isang bagay. So, parang ang quick lang po niyan is the more na bumibilis tayo, the more na humahaba yung stopping distance natin. Okay, tuloy ko lang po. Sorry at nag-overheat po itong gamit nating phone. Medyo mainit po kasi rito ngayon sa site. So anyway, yun lang po. Ulitin ko lang po na always kapag pumasok na po tayo sa sasakyan, safety first po lagi ang ating baon sa daan. And then sa area na maraming traffic, patience lang po, bigayan para maiwasan po yung pagkakainitan sa daan. So isipin po natin lagi na kada maneho po natin, may mga pamilya po tayong nag-aantay sa bahay. Yun po ang ating ilagay sa ating isipan lagi. And then of course our safety po na nagmamaneho. Okay? So yun lang po ating munting sharing ngayon. So always drive safe po lagi. And takbong pogi lang po. Salamat!